Muling nanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hindi dinukot ng militar sina Jonila Castro at Jed Tamano. Taliwas sa naging pahayag ng mga ito nang iharap sila sa isang press conference sa Plaridel, Bulacan noong Martes. Kanina, isa-isang ipinakita ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang aktivista. Sa mga larawang ibinahagi ng NTF-ELCAC, makikita na kasama ni Jed Tamano ang kanyang mga magulang nang magbigay ito ng kanyang sworn statement hinggil sa kanilang pag-surrender. Habang hindi naman umano dumating ang magulang o guardian ni Jonila sa kabila ng imbitasyon ng NTF-ELCAC. Bukod pa rito, ipinakita rin na naroroon ang presensya ng Public Attorney's Office nang magbigay ng sinumpaang salaysay ang dalawa. Sa kopya ng handwritten sworn statement ni Jed Tamano, nakasaad na talagang kusa silang sumuko at handaan nilang ibigay ang impormasyong kinakailangan ng mga otoridad. Nakasulat rin sa statement na nagpasya na siyang umalis sa kilusan na kanilang kinabibilangan at sinabing susuko na sila sa mga otoridad dahil sa bantang kapahamakan mula sa organisasyon na kanilang iiwan. Inamin naman ni Jonila Castro sa kanyang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang balitang dinukot sila, kundi tumakas sa dati nilang mga kasamahan. Mismong ang Public Attorney's Office o PAO ang nag-administer sa sinumpaang salaysay ng dalawang aktivista sa pamamagitan ni Attorney Bagay. Isang video rin ang ipinakita ng NTF-ELCAC na magpapatunay nila na talagang kusang sumuko sina Tamano at Castro. Pero trabaho sa bundok. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na walang kami trabaho ng RHC sa lugar. Pero wala po kami doon sa Manson na may kapilala sa aninang parang pagpatulong naman. Pagpatulong yung mga rin. So, talaga mo lang pahinga. Tapos ako po mag-isipan ng plan. So, most likely po kapag Bukod pa rito, pinuntahan rin nila ang mga ito ng mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa Region 3 upang makita na talagang nasa maayos na kalagayan ang dalawang aktivista habang sila'y nasa kustodiya ng NTF-ELCAC. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na hindi pinwersa ang dalawa sa nilalaman ng kanilang sworn statement. Despite the handwritten statement, Attorney Bagay requested for a closed-door conference with Jonila and Jed without the presence and beyond the hearing distance of the members of the 78th Infantry Battalion. Before the conduct of the interview, Attorney Bagay sought permission from Jonila and Jed that he will video record their conversation, to which they acceded. Attorney Bagay then verified the accuracy of the handwritten statement and ensured that Jonila and Jed executed the same freely and voluntarily. Sa kabila ng insidente, muling iginit ng NTF-ELCAC na layon lamang nilang isulong ang kapayapaan at sagipin ang mga kabataang naliligaw ng landas at nahihikayat ng mga rebeldeng grupo. Plano naman ng ahensya na pag-aralan ang presentasyon ng mga sumusukong rebelde upang maiwasan ng maulit pa ang ganitong insidente. There is something that we can learn from this experience, no? The presentation to the media is just to tell the purpose, no? The purpose of presenting them to the media is to let the public know that these two kids, these two young ladies are well taken care of. I won't say that it is a wrong move, no? Just like what I've said a while ago. We need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.